Mga bro, eto na naman, panibagong malaking balita mula sa Japan. Ang Japan Self-Defense Forces ay opisyal nang tumanggap ng kanilang pinakaunang Patria AMVX P8x8 armored vehicle. Yes, mga bro, first unit pa lang to pero malaki na agad ang ibig sabihin nito para sa kanilang Wheeled Armored Personnel Carrier, WAPC, program. Simula pa noong 2023, todo-todo na ang partnership ng Finnish Defense Company na Patria at ng Japan Steel Works JSW. Hindi lang simpleng pagbili ng kagamitan ang usapan dito, kundi full-scale technology transfer. Ibig sabihin, hindi lang basta tatanggap ng finished products ang Japan, kundi matututo rin sila kung paano buuin at i-maintain mismo ang mga makabagong armored vehicles na ito. Solid move, mga bro, kasi long-term na kaagad ang benefit. Noong September 2, 2025, dinanap ang handover ceremony sa Muroran, Hokkaido, mismo sa facility ng JSW. Ito ang opisyal na pasimula ng bagong yugto ng kanilang ground modernization. Kung dati, mas kilala ang Japan sa kanilang maritime at air power, ngayon kita na rin natin na seryoso na sila sa pagpapalakas ng kanilang ground forces gamit ang heavy, modern, and mobile armor. Dahil gawa mismo sa Japan under tech transfer, expect natin na magkakaroon sila ng sariling production at supply chain security, na hindi basta matitigil kahit magkaroon ng international tension. Para sa atin dito sa Pilipinas, napakalaking aral nito. Kung kaya ng Tokyo mag-demand ng tech transfer at local production, bakit hindi rin tayo? Lalo na ngayong todo push tayo para sa Self-Reliant Defense Posture, SRDP. Sana all mga bro, diba? Imagine kung tayo rin makakuha ng mga ganitong deals, na hindi lang nag-upgrade ng gear kundi naglalagay din ng bagong industriya at trabaho para sa mga Pilipino.